sa sarili niya. Pag-usapan po natin itong pahayag ni Governor Matthew Manotoc. Yung anak po mismo ni Amy ito eh. Kaya Manotoc. 'Di ba? Nagsalita na po tungkol po mga kababayan sa mga binitawang salita nitong si Sara Duterte sa kanyang lolo na si Apo Lakay. Aba, nang gigil mga kababayan ang governor po ng Ilocos na si Matthew Manotoc sa pagiging asal demonyo nitong si Sara Duterte. Biruin niyo mga ka-GP Natics, lumalabas po rito na sinabi ni Matthew dahil nga po sabi papahukay. 'Di ba may kaso nga po 'yon? Sinasabi nila Boying Rimulya na mayroong maraming nalabag na batas itong si Sara Duterte. Sabi ni Matthew, akala magkaibigan. Matthew Manotoc shocked and saddened Ma'am Amy Marcos drag in Sara Duterte rants. Sabi dito, Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc is dismayed by the fiery tirade unleashed by Vice President Sara Duterte against the Marcos family. Manotoc, son of Amy Marcos, particularly expressed shock and sadness that Duterte has taken a personal swing at the family, particularly his mother despite their friendship. I am very saddened by the recent statement of our dear VP Inday Sara Duterte. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. Manotoc shared how he had always considered Sara as friendly and professional. Nako? Friendly? Professional? Ito yung nakakapagtaka. Mga ka-GP Natics, unang-una, ito nga yung binabanggit ko sa inyo, bakit walang reply? Itong si Amy Marcos. Si Matthew Manotoc, na anak niya, apo lamang ito ni Apo Lakay, pero siya po ay nangihinayang. Siya po ay sobrang lungkot na narinig niya ito coming from the mouth of Sara Duterte. Pero si Amy, where are you? Diba? Oh. Nasaan si Amy Marcos? Ako sa totoo lang guys, hindi lang din kay Amy Marcos, dapat pati ang presidente natin. Wag silang manahimik sa bagay na ito. 'Di ba? Wag silang manahimik, kailangan nilang mag-respond. Kasi kung hindi po nila gagawin na sila po ay magsalita, 'di ba? Hindi na kasi ito yung usapin na kailangan manahimik na lang tayo para wala nang gulo. Hindi ganoon eh. Kailangan ipakita natin dito kasi magulang natin ito. Kahit pa paano dapat sumagot tayo para ipakita natin na hindi tayo weak leader. 'Di ba? Na kailangan pag personalan na ang atake, dapat i-debunk na natin. Hindi yung pwedeng mananahimik na lang sa isang lugar. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Hindi ganoon ang labanan pag pamilya na ang pinag-uusapan. Etong si Matthew Manotoc, mga kababayan, bumilib pa ako kasi may balls ito. Yung nanay niya mismo na laging ginagamit ang mga Marcos, ginagamit si Apo Lakay, ginagamit si Imelda, maging sa pagtakbo bilang senador ngayon, binitbit niya pa doon sa Comelec itong si Imelda. Pero hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang tatay, mga ka-GP Natics, di ba? Oh. Sabi ni Matthew, Manotoc shared how he had always considered Duterte as friendly and professional, making it very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics. He ended this message by wishing Duterte peace and sharing a quote from Martin Luther King Jr. I am reminded of an MLK Jr. quote, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Sara Duterte. Malalim to. Naiintindihan mo ba to? Baka mamaya hindi mo nauunawaan ang sinasabi ni Borgie Manotoc. Ni Matthew mga kababayan. I hope Sara finds peace and we wish her well. Duterte recently unleashed
a fury against the Marcoses from criticizing President Bongbong alleged incompetence to accusing them of just using her to win in the last 2022 election. She claimed that Senator Amy asked her to be the running mate of her brother to secure his win against then former Vice President Leni Robredo in the presidential race. Which is we already established na talagang mga ka-GP Natics, ang tunay, ayon kay Sara, diba, siya po ang lumapit. Apo BBM, kunin mo ako bilang Vice President mo at tutulong ako. Oh. Hindi, eto ngayon inaano ko, tayo kasi pag masyadong galit, sabi kasi ng iba, alam mo, naglilinis na ng pangalan yung mga DDS ngayon. Bakit mo sinasabing naglilinis na ng pangalan, GP? Ang ginagawa po nila, yung mga DDS ngayon, sabi nila, galit lang daw si Sara Duterte. Ang iba naman, ang pinapalabas po nila, ay ito daw ay hyperbole lang. So, wag daw seryosohin. Wag daw tayong literal kung intindihin ang mga sinasabi ni Sara. Ano, magbaliw-baliwan din kami? Ha? Ano yun ang tanong ko? Kasi sabi nila hyperbole lang daw. Wag daw nating seryosohin at wag daw tayong literal kung intindihin natin yung sinasabi ni Sara. Anong gusto ninyo? Magbaliw-baliwan din kami. Para maintindihan namin si Sara. Ha? Sabi ni Ivan, boss, ano ba ang title ng song? Awit ng Kaisipang Pilipinismo po. Diba? Sabi ni Sir Carlos Maglasang, naduwagan ako sa post niya. Yung post ni Matthew Manotok, para lang yun, MMK, maalaala mo kaya naduwagan ako sa post niya. Some kind, sort of, Sir Carlos, medyo may totoo yun, no? Pero kahit papaano nag-express pa rin siya ng kanyang nararamdaman. Unlike naman po sa nanay niya. Hindi ang ibig ko sabihin dito, hindi nakukulangan din talaga ako sa kanyang sinasabi doon. Kasi puro papuri pa rin kay Sara. Kumbaga, withhold pa rin nila yung kanilang tunay na nararamdaman. Kasi nakita natin ang mga Marcoses. Sir Carlos, yung mga loyalista na dyan na, huwag kayo magalit mga thunders. Diba? Yung mga loyalista na mga thunders na dyan, kilala nyo ang mga Marcos. Hindi yan sila basta-basta nagsasalita against others. Diba? Hindi yan sila basta bumabanat. Kaya siguro, naiintindihan ko na nakukulangan tayo doon sa sinabi ni Matthew Manotok kasi yun po ang nature ng mga Marcos. Hindi po sila yung kung magsalita malabaste. Hindi sila ganun magsalita na para Sara. Hindi sila ganun magsalita na parang Duterte, yung tatay. Diba? Ano kasi sa totoo lang, Marcos and Duterte hindi talaga pwedeng magkasundo. They are very contradict to each other, lalong-lalo na po sa ugali. Ang mga Marcos, mahal ng bayan, makamasa, dahil itong mga ito ay talaga naman napakabait sa kanilang kapwa. Wala kang maririnig dito na binibitawan nilang mga salita laban sa kanilang kapwa. Kaya nga, yung salita dito ni Matthew, mga kababayan, kahit papano, pinupuri niya pa rin Nangihinayang lang siya na si Sara Duterte nagsasalita ng ganito. Diba? Kasi siguro, wini-withhold nila na baka lumala pa. Oh yes, we can express ourselves, pero wag na tayong magsalita ng maaanghang pa against sa mga Duterte, baka lumala pa. Alam kasi nila na magkaibigan si Amy at ang mga Duterte. Diba? Kaya siguro nagwi-withhold sila kahit pa paano masakit na yung ko, no? Ma'am Violet, ako Bayashi, shoutout sa'yo. Medyo sumasakit na yung lalamunan ko. Pero, ang maganda rito, pagkaka-GP Natics, sa paglabas po ng statement ni Matthew Manotok, kumbaga, ito yung sana magbigay daan na yung mga Marcos magsalita kahit papano, na sila ay kinukundina nila yung binitawang salita ni Sara Duterte against doon po sa namayapang di ba, si Apo Lakay. Ganon din kay PBBM, napuputulan daw ng lieg.
mga ka-GP Natics. Hindi maganda. Kaya dapat kahit papano, ito sana ay magbigay ng daan para magsalita din yung mga nakakatandang Marcos. Diba? Wala tayong magagawa. Hindi ko kayo masisisi. Ako rin naman na duduwagan ng konti. Medyo wini-withhold nila yung feelings nila. Kasi kung ako yan, baka hindi lang mura abutin sa akin yan. Hindi, totoo lang. Iba kasi tayo pag sa buhay nga mga kababayan sa mga buhay nga, sobra tayong affectionate, di ba? Pag yung kamag-anak natin may sinasabing hindi maganda against sa kanila, lalo na kaya itong patay. Di ba? Oh, sabi ni Ma'am Violeta Kobayashi, tama ka po, yan din ang comment ko. Bakit tahimik si PBBM? Takot din? Ano ba to? Takot din ba siya kay Sara? May hawak bang alas si Baliw? Hindi, I don't think kay PBBM kasi nagsasalita yan kahit papano Yung sinabi nga niya, she was deceived by her, ano na yun? Kumbaga, di ba tinamaan si Sara Duterte doon, kaya nga isa sa mga dahilan. Wag na siyang banggit ng pangalan ko na he was deceived by me. Di ba? Sinabi niya yon Sinabi ni Sara yon. So tinamaan din siya kahit papano. Sabi ni Mama Amalia, Marcoses are really very educated kaya di yan magbibitaw ng exactly. That's what I thinking earlier. Yan yung po yung gusto kong i-point out na hindi magsasalita ng hindi magandang mga word. Magde-describe dito sa mga Duterte. Kung tayo, normal sa atin, sabihin natin, mga baliw na yan si Sara. Diba? Dalhin nyo na yan sa mental. Bobo yan, mga ganon. Yung mga adjective ba? Tama? to describe things. Oh. Sabihin natin yun. Pero sila, mga kababayan, as much as possible, they don't want to hurt anybody. Ayaw nilang makasakit sila ng kapwa nila. Kasi that's their image That's their image. Hindi na natin mababago yan. Even Sandro Marcos, nakita natin, nagsalita man pero, diba? Noong mga nakaraan, meron din siyang binitawan na salita pero hindi po rin kumbaga katulad ng mga pananalita ng meron ng mga Duterte. They are totally different pagdating po sa bagay niyan. Ang mga Marcos, well-educated, samantalang yung kabila, parang hindi po nag-aral. Oh. Mga Marcos, hindi sila pumapatol. Hindi, ang gusto ko lang mangyari dito ngayon, kaya sinasabi ko na sana kahit papano, may magsalita din. May tumayo din sa pamilya nila. It's either Aimee or si PBBM. Na sasabihin lang nila na kinukundina nila yung mga binitawang salita ni PBBM. I mean, ni Sara Duterte. Diba? Kahit hindi sila magbigay ng mga manghang na salita, basta ang alam natin, sila po ay magsalita, kinukundina nila, yung sinasabi ni Sara Duterte ay may uunawaan na natin yun. Kasi kilala natin kung ano ang ugali meron sila. Diba? Si PBBM pag sumagot, may class. Si Sara pag sumagot, may ano. Sabi ni Antonio Marcos, baka may sex video. Sabi ni Aurelia din na, alangan naman ikaw ang pag-usapan, wala ka naman alam sa nangyayari sa paligid kasi tulog. Tulog ka sa kangkungan. Oh, 'di ba? Si Macarons nakikipag-away sa comment section, no? Ako di ko naman papansinin niya mga yan as long as di naman nagmumura yan. Kung sabihin nila kung may saltik, bobo, sige, bobo. Pero subukan nyo, pagkalapit kami ni Sara, kahit mag one-on-one kami mag-debate dito. Feeling ko kaya kong talunin to si Sara Kababayan, sa totoo lang. Diba? Joshua Kawili. Parang feeling ko lang kaya kong talunin to si Sara One-on-one, naharap kaya to sa debate. Mga supporters ni Sara dito, mga foreigner ang name. Kaya nga ibig sabihin, yung supporter isipin mo na lang, supporter ni Sara foreigner ang name. Ibig sabihin peke. 'Di ba? Foreigner ka. Tapos
kinakampihan mo si Sara, paano mauunawaan yun? Parehas kayo may mga tama? Ha? Sir GP, mga Marcos, row 1. Mga Duterte, row 5. Hindi lang ata, row 5 yan. Baka mamaya yung mga Duterte, sa basurahan na nakaano, sa basurahan na sila nakapwesto. Kaya kita nyo ang bunganga, basura. Diba? Thank you so much, Ma'am Gloria Kobayashi, sa pag-share ng blessing. Sabi ni Macaroons, kasi nga siya si Krung Krung na rape kaya. Oo, iyan pa. Isa pa yan. Tingnan nyo mga kababayan. Kung hindi ba naman talaga may itok-itok itong si Sara, sasabihin mo na ikaw ay na-rape, pero yung tatay mo hindi naniniwala sa'yo. Diba? Tapos na-rape ka, sasabihin mo, pinagkakalat mo, pero kampi ka sa rapist. Diba? Very contradictive. Talagang masasabi natin, ay tangina, may tama talaga itong si Sara. Oh. Sabi ni Elsie Molino, mababait ang mga Marcos at pangit ugali ng mga Duterte. Very kabaliktaran ng ugali nila. Diyos ko. Sabi ni Jean Sanger, paano harap si Sara Ulo sa debate? Di nga umattend nung campaign. Ayan, isa yan sa mga nakapagpabudol sa akin. Isa yan sa mga nagpabudol sa akin. Akala ko kasi dati, sabi ko, si Sara, okay yan. Matalino yan. Ano yan attorney yan, abogado yan. Ayaw lang talaga niyan sa debate. Pucha na, ngayon, magiging standard na natin, kailangan nakikipagdebate po ang kandidato. Kapag walang debate, wag nyo pong iboto. Diba? Kasi sabi ko dati, kaya ako gustong-gusto si Sara, ano sila kumbaga pag nagdikit sila ni PBBM, ang ganda ng chemistry. Tapos sabi ko, matalino tong babae na to. Ano ko yan weakness ko yung matalino, tapos singkit, medyo maputi. Ganyan. Sabi ko, matalino si Sara, kaya naging crush ko. Puta, malaman-laman ko mga kababayan, kaya pala hindi nakikipagdebate. Walay pala utak. Oh. Ano, kami ang nangbudol kay Sara? Paano namin bubudulin si Sara? Ayan nga, liwaliwanag ng sabi ni Sara, siya ang lumapit kay PBBM. Apo BBM, gawin mo akong Vice President, tutulong ako sa'yo. Ano? Diba? Sabi ni Michelle Merza, bawal debate kasi mamumugot. Hindi naman oo nga, yung talino lang, macaroons. Yung talino lang, yung mukhang matalino, yung pala peke. Sabi ni Taylor Nuevo, nag-aaral naman, wala lang good manners. Ang problema, nag-aaral ba talaga? Baka naman ang mga diploma ay dinaan lang sa mga project-project o kaya naman ay dinaan lang sa pakiusap. Hindi natin alam. Kasi nakikout nga yan ng isang beda, di ba? Oh. Kakalabas ko lang daw sa mental, putak ako ng putak, sabi ni Angelito Mornaol. Hindi ako ang putak ng putak, si Sara yun. Kakalabas lang ng mental, kita mo pinagsuot na nga namin ng damit pang mental. Diba? Hindi, dito sa pagkakataong ito, balikan ko lang yung sinasabi ni Matthew Manotok, mga kababayan. Siyempre, sino ba namang hindi manghihinayang? Nakakala kasi nila, si Sara Duterte ay kaibigan. Diba? Tapos sasabihin mo, sa harap, o kahit chat pa yan kahit hindi harapan. Pero, ito, sinabi mo na sa chatroom, okay lang yon. Kayo lang naman nandun, hindi naman lumabas Pero yung, ito ay ilabas mo sa national media, na sabihin mo yun, parang sinampal mo na sa pagmumukha si Amy Marcos. Diba? One time sinabi ko, nag-uusap kami nila Amy. Pag hindi tumigil si PBBM, si BBM, hindi kami tinantanan. Uhukayin ko talaga yung tatay nyo at itatapong ko sa West Philippine Sea. Ang pangit nun, mga kababayan. Hindi yun magandang biro. Asal demonyo lang ang nakakapagsabi nun. Kasi ako kahit patay, nangihinayang ako Sa totoo lang. Kahit patay, ayaw ko. Meron nga nagbibigay sa akin yan Buto ng bata Sa tuhod. Yung tuway-tuway, sasabi nila. Sa mga dyan,
nakakaalam din ng mga ano, no? May naniniwala sa albularyo tapos sa mangkukulam. O yan, yung buto ng bata. Yung ano, baby pa lang ha, hindi yung matanda. Ako ayaw ko nga humawak niyan, ayaw kong tumanggap niyan eh. Kasi ginagalang ko yung patay. Oh. Sabi ni Ria Ting, sa rekto lang ang diploma. Malamang, mga kababayan, di ba? Malamang, sigurado yun. Pero sana one of this day, marinig natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos o kaya nila Sandro. Kasi pag si Sandro, kinatawa na yan ng tatay niya. Kung ito si Matthew Manotok, nagsalita. Pero sabi nga ni Sir Carlos Maglasang, dapat kahit papano, lagyan natin ng konting, hindi naman yung manghang na manghang, pero yung konting pandurog lang kay Sara Duterte. Diba? Oh. Sabi ni Marcos pa rin, kulang sa iyot si BP host, kaya nagkakaganya. Ay, patay tayo dyan. Kulang ba sa iyot? Sabi ni Nemi Hazigawa, baka si Sara ang papalit sa... Pwede. Diba? Pwede. Hindi kaya ni Sara na ayusin ang utak niya, maghuhukay pa.